PSA, pinag-iingat ang mga Pilipino sa pagkuha o sa pagpapaprint ng National ID. Kasama na dyan ang mga OFW, lalo na't darating ang time na gagamitin na ng mga OFW ang National ID sa pag-travel. Ayon sa kanila, sila lang ang autorisado sa pag-issue o sa pagpapaprint ng National ID. Kaya wag na wag kayong maniniwala sa mga nag-aalok nito online dahil mahigpit itong ipinagbabawal at pwede kayong makulong. Nag-iingat naman ng Philippine Statistics Authority ang publiko laban sa mga nag-aalok online na mag-print ng National ID. Git ng ahensya, sa kanila lang maaaring makakuha ng kopya nito. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Princess, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na sila lamang ang maaaring mag-print at mag-issue ng National ID. Sinabi ng officer in charge ng Feedback and Grievance Division ng PSA na si Nicole De Navea dahil sa mga nag-aalok ng serbisyo online para mag-print ng National ID. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Navea na naglabas na sila ng abiso hinggil dito dahil labag ito sa batas. Nakikipag-ugnayan na rin niya ang PSA sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para matigil ang ganitong mga modus at panloloko online. Paliwanag ni Navea, madali lamang makapag-download ng Digital National ID sa pamamagitan ng official Facebook page at website ng PSA o sa eGov app. Bukod dito, binalaan din ng ahensya ang mga establishmento, mga ahensya ng pamahalaan at financial institutions na may karampatang parusa kapag napatunayang hindi nila tinanggap ang National ID bilang valid proof of identity. Samantala, inunsyo rin ng ahensya na tuloy-tuloy ang registration sa National ID ng mga sanggol at bata o 0 to 4 years old. Paliwanag ng ahensya, kailangan lamang na registered ang mga magulang sa National ID para maparehistro ang mga sanggol at bata. Yeah, so naglabas na po kami actually ng public advisory na pinagbabawal po yung printing po ng ating digital national ID and even yung ating national ID card sa PVC or polycarbonate. Yan ang bahagi ng panayam kay Nicole De Navea ng Feedback and Grievance Division ng PSA. Magsasagawa ng pilot testing sa first half ng 2025 ang Department of Transportation ng biometrics technology sa Iloilo International Airport kung saan may international flights at hindi ganun katao kumpara sa NAIA. Ito'y kasunod ng paglagda ng kagawaran ng Memorandum of Understanding kasama ang isang American Digital Identity at Cybersecurity Company, ang Ultrapass Identity Corporation. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, sa pamamagitan nito, magiging mabilis na ang proseso sa check-in, security at boarding gates sa mga paliparan. Kabilang din dito ang pagpapabuti ng security protocols. Kasama sa implementasyon nito para sa Phase 1 ay para sa mga Pilipinong pasahero gamit ang kanilang national ID at Phase 2 naman para sa foreign passengers gamit ang e-passport para sa domestic flights at maging ang integration nito sa e-verify system ng DICT at digital system ng airlines. Kailangan makita natin yung that it will really result to a better travel experience for the passengers, no? Kasi ang objective niyan is maging mabilis yung processing ng mga papers. That's why we will use yung information doon sa national ID, no? Kaya para maiwasan yung maloko ay huwag kayong makipagtransaksyon sa mga nag-aalok sa social media. Dahil napakarami namang branches ng PSA Registration Office sa Pilipinas. At meron nga itong mga branches sa SM Mall, isa na dyan ang SM Tunasan na pinuntahan ko mismo. Magpaparegister sa NID lang. Apo, salamat po. Tapos pag mag-check kayo sa kanya, yung requirements, 2 valid IDs lang po. Okay, sige. IDs ko lang o birth certificate. Kung matagal ka nang nakapag-register sa PSA Registration Office at wala pa yung ID card mo or ang national ID mo, ay pwede mo makita ang digital national ID mo sa eGov app. Pwede nyo itong i-screenshot para may copy kayo. Para naman sa mga OFW na nagtatanong kung meron daw bang national ID registration sa mga Philippine Embassy,
Ang sagot sa ngayon ay wala pa. Kaya makapagre-register lang kayo sa National ID kapag umuwi kayo sa Pilipinas.